Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos tunay na nagbigay sa amin ng hininga ng buhay. Maski litid ng aming utak, litid ng aming katawan, maski lahat, Lord, ng aming kalagayan sa aming buhay. Hindi namin alam ang bukas, subalit ikaw, Lord, nakakaalam nito. Manarito kami, O Lord God, ay upang sambahin ka, purihin ka, Diyos na naglikha ng lahat ng bagay, Diyos na walang pasimula at walang katapusan. Aming sinasamba ka, O Diyos, na makita namin ng kalulutian mo, paano ka, Lord God, ay kumilos sa aming buhay. Isang patutuo ito na dakila ka nga sa aming buhay, Lord God. Ama, maraming salamat sa balang Kristo Jesus. Amen. Diba ako sa atin? Sino ba? Amen. Sister. Amen. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po, mga kapatiran. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa panahon na binigay mo na wala bang ulan. Salamat, Amen. Panginoon, sa pangangailangan namin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa ating mga anak na kapagbigay ng lakas, ating mga magulang, ating mga kapatiran dito. Salamat, Amen. Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Pwede mo sa ating awit. Dito ako si Brother Jim. Hallelujah.
walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y paraanan. Ang lingkod pagtutunin sa'yo lamang. So, kung nalisan ang aking nais, maligtayin mo, Diyos, para sa amin. Kung nalisan ang aking nais, maligtayin mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong bangkay na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y nararamdaman. Bakit ko'y patutunin sa'yo Bago natin. Tinatawag ko si Sis Derby Derby o sa provincial. Amen.
Lord, may nagsipo, mga kapatid. Amen. Ay, alam natin ang parihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ay nandyan, tili. Hallelujah. No, kita natin, mga kapatid, ang Diyos ay siya ang gabay ng bawat isa sa atin. Amen. Tayo lang, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na po, O Diyos, ang nangunguna sa amin. Ikaw po, O Diyos, na nagbibigay ng aming kagalakan sa aming puso upang ikaw po ay mapaglingkuran. Ikaw po ay aming mapapurihan. Ama, aming mga ibang kapatiran ay iba ay nasa kanilang tahanan, ay nakadalo, pagkos ay nanonood. O Lord God, ikaw na po ang bahala sa kanilang pagpapala. Bigyan mo sa kanilang puso, Lord, ng kainitan, sa kanilang damdamin, sa kanilang kaisipan, na magbibigay sa kanilang kainitan sa gawain. Ikaw nawa, O Diyos, ang magbibigay sa kanilang pagpapala. Ng mga naririto, pagpalain mo sila lalo, Lord. Ano mang, Lord, ng kaguluhan sa pamilya nila, Lord God, protektahan mo sila, Lord God. Ma, ikaw na po ang bahala. Ma, ang bawat isa sila naririto, ikaw po ang nakakaalam, Lord, sa kanilang mga puso. Mauwi na kami na mayroong pagtatagumpay dahil alam namin kapag ikay kasama namin may pagtatagumpay. Ama, maraming po salamat sa tayo ng Kristo. Amen? Amen. Tayo po'y habang nakatayo na kung bumasa ng aklat ng diretso na, no, sa aklat ng paggalang sa Espiritu sa ating Panginoon. Atin pong basahin sa Roma chapter 8, 31-32. Sabi niya rito, yun na natin ma-update sa Roma chapter 8. Basahin natin. May Bible kayo. Sa ibang church ay mahigpit sila na ang kanilang cellphone ay deposit. Pero pag ginagamit naman sa Bible ay pwede po gamitin kasi ang mga technology ngayon na ang Biblia ay nasa Roman chapter 8 verse kaya ako nakakamali ay verse 31, 32. Basahin natin sabay mga kapatid. 31, 32. Ating unawain ang sinabi ng ating kapatid na si Pablo. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Sa Tagalog po, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito kung ang Diyos ay kakampi natin? Sino ang laban sa atin? Amen? Amen. Kaya, sabi nga ni Brother Branham, kapag ikay manatili sa ating Panginoon, covered ka, hindi ka magagalaw. Tama? At ang sabi dito sa 32, siya na hindi ipinagkait ng ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Dapat, kung paano daw si Kristo na ang kanyang bugtong na anak, na si Jesus Christ, ay ibinigay sa atin na walang bayad. Amen? Amen. Dapat daw ang ating sarili naman ay ibigay naman sa Kanya na walang bayad. Amen? Tayo po yung magsipo, mga kapatid. At sabi nga ating pag-uusapan, you will only succeed when God the lead in your life. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig ko sabihin, maging successful ang inyong buhay lamang kung ang Diyos ay nangunguna sa inyong buhay. Amen. Tama? Amen. No, hindi magiging successful ang buhay nyo kung hindi nangunguna ang Diyos. Tandaan natin, maski sa pamilya, di ba? Lalo na ngayon, uso na ang broken family, uso ng hiwalayan, uso na ng ayawan. Tama ba? Amen. Uso na ngayon. Kasi walang namamagitan sa Panginoon, walang nangunguna. Pero pag kayo, ang bawat isa sa inyo, lalo na sa pamilya, ay ang Diyos ang nangunguna,
kahit gaano kahirap sa buhay, kapag ang Diyos ang nangunguna, ay hindi kayo maepektuhan. Amen? At makita natin na naroon pa rin ang pag-asa. Kasi may pag-asa kayo. Bakit? Naroon kasi ang Diyos. Amen. Pero kung wala ang Diyos sa buhay nyo, ay wala na pag-asa. Di ba? Minsan, sa buhay natin, mayroon tayong hindi na pagkunawa na akala natin sa buhay natin ay wala ng pag-asa. Di ba? Minsan, tingnan natin, ay parang wala ng pag-asa, ganito na lang kami sa buhay. Makita natin, gusto kong kumuha ng halimbawa sa Biblia, katulad ng isang Israel. No? Pinag-aralan ko yung, binasa ko yung, inulit ko yung istorya about sa Israel. Kung paano sila naging bansa. Alam natin, naging bansa sila 1945 o 1946, hindi ako nagkakamali. No? Kailan lang, no? Pero ang Israel ay naroon na sila eh. Nauna pa nga sila sa Pilipinas. Pero naging bansa sila huli sa atin. No? Tingnan natin. Nung ang Israel ay kinupkup ng Ehipto, no? Ang Egypt ay tulad natin sa isang sanglibutan. Tama ba? Ang Egypt ay naroon ang city, ang pinaka mayaman na bansa o city nung panahon na yon ay ang Ehipto. No, makita natin na kumpleto sila ng mga sundalo, lahat kumpleto sila, kaharian. Makita natin. At anong ginawa ng Israel? Makikita natin na ang buhay ng Israel ay doon sila nagtatrabaho sa Ehipto. Ang trabaho ng Israel ay nagko-construction, gagawa ng mga, kung sa atin, halublock. Doon sa kanila ay adobe, no, na pinaghalo na dayami at putik na kailangan, yun ang trabaho nila, na upang sila ay, yun ang pinakahanap buhay nila. No, yun ang buhay ng Israel sa Egypt. Yun ang, kumbaga, alipin sila sa bansa na yon. Dahil sa hirap, makita natin na nagtatrabaho sila, ganun lang ang buhay na, trabaho, matulog hanggat mamatay sila. Pero itong Israel, mayroon silang pag-asa na makakalabas sila sa sanglibutan na yon, sa Egypt na yon. Makita natin. So, makita natin, mga kapatid, na habang nandoon ang task ng mga Ehipto sa Israel, hirap na hirap ang Israel. So narinig ng Diyos siya, nakita ng Diyos yung daing ng Israel. Amen? Nakita nyo? Amen. Nakita ng Diyos yan ang daing ng Israel. Alam nyo kasi, bakit hindi makagawa ang Diyos sa Israel kung nakita ng Diyos ang daing? At mas lalo silang nahihirapan. Kaya tama yung sabi ng Bible, sabi ni Christ, halik kayong mga nabibigatan. Ano yung nabibigatan? Kahit anong trabaho natin, kahit anong trabaho, kaya nga nagtatrabaho tayo, kaya ang iba nagtatrabaho, pagkatapos magtrabaho, magkuha ng inumin o alak para yung bigat ng kanilang hanapbuhay, mapapagaan. Sabi, puro trabaho na lang tayo. Mabigat sa buhay. Amen. Bukod doon sa trabaho, mayroon silang emosyon na ganito lang ang kanilang buhay. Kaya ang ginawa nila, kumuha na, baka sakaling mapasaya ang kanilang buhay sa alak. Mapapasaya ang kanilang buhay sa sigarilyo. Amen. Makita natin, ganun ang tao ngayon. Puno-puno ng lungkot. Tama ba? Kaya hindi natin maiwasan na ang tao ngayon ay naghahanap ng kaligayahan. So, ang Israel, nakita nila na lalo silang hindi makagalaw ang Diyos eh. Pwede gawin ng Diyos na magpapaulan siya ng, amen, ng mga bagay, di ba? Blessing. Bakit hindi sila hindi makagawa ang Diyos?
Kaya ng Diyos na gawin, pero hindi pwede pabaliin ng Diyos yan. Bakit? Now, narinig ng Diyos ang daing ng Israel. Kaya ang ginawa ng Israel, ang ginawa ng Diyos, kailangan maglabas siya ng isang propita. Amen? Nakita niyo? Amen. Na yung propita na yun ang magturo muna sa Israel at magpapakilala sa Diyos na dinadaingan nila. Kailangan pala natin makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng propita. Amen? So, ibig sabihin, sa buhay natin, ay kailangan natin na mayroong isang propita na magpakilala kung sino ang Diyos, siyang tagapagligtas, sinong Diyos na makapangyarihan, siyang Diyos na nag-iisa lamang. Amen. Amen? At makita natin, nang ilabas ng plano ng Diyos, nang ilabas ang Israel, nagpakilala kay Moises. Tingnan nyo. Ang inisip nila kasi nandito na ang propeta ng Diyos. Amen? Ang inisip na, ay mapapagaan ang ating buhay. Parang magulo, no? Kung sa kwento ng Israel, parang pinaglalaruan sila ng tadhana sa buhay natin. Minsan, may mga pagsubok sa buhay. Kaya nga, ginawa ng Diyos, nung inilabas si Moises, nakipag-usap si Moises kay Paraon na palabasin ang Israel. Amen? Dumarating ang salot. Amen? Nakita natin ngayon, ang mundo ay punong-puno ng salot. Tandaan nyo yan. Bagyo, panahon ay nasalot, ginamit ng Diyos, nasalot. Ang lupa, ginamit ng Diyos na magiging salot. Ginamit na yung mga sakit, magiging salot na hindi alam ng mga sakit ngayon na maraming naglilitawang sakit. Amen? Makita natin na ganon din ang ginawa ng Israel. Habang ang Diyos ay nagsasalot sa mundong ito, ang Diyos ay nagsasalot sa Egypt. Amen? Nakikita natin, mayroon kasing ilalabas dapat. Ano yung ilalabas yun? Yung Israel dapat ilabas sa Ehipto. Dapat yung mga bride sa panahon natin ngayon, dapat lalabas na tayo sa world, sa mundong ito. Amen. Kaso lang, hindi tayo basta minsan sa katigasan ng ulo. Pero anong ginawa ng Panginoon? Bagaman sinalot ang Egypt, pero tayo hindi tayo maepektuhan. Mayroong isang lugar doon sa Egypt, sa istorya ng Bible, mababasa nyo, mayroong isang lugar doon na Gusin. Na hindi sila maepektuhan, hindi sila nagkakasakit ang kanilang mga anak, hindi namamatay ang kanilang hayop. Amen? Hindi sila nakaranas ng crisis. Bakit? Amen? May propeta silang si Moises. Nakitso ko? Amen. Kasi yung propetang Moises, naroon ang Panginoon. Hallelujah. Nakitso ko? Kaya nga, ibig ko sabihin na once na lumayo ka, lumabas ka doon sa propeta, doon sa Gusin. Gusin means ay, ang Gusin ay ibig sabihin ay the Holy Ghost. Ngayon, ito yung Holy Ghost place natin. Sa sanlibutan, bagaman ang sanlibutan ito, wala nang protection. Amen? Hallelujah. Amen. Wala nang protection ang sanlibutan ito. Bakit? Wala nang protection. Ang protection ngayon ng sanlibutan at ang protection ng mga bride ngayon ay nandoon sa community ng Gusin. Naroon sa safety na place. Ano safety na place? Yung Holy Ghost. Nag-gets ko? Yun ang ibig sabihin ng Gusin. Ang place ngayon natin, para hindi na tayo malayo tayo sa kapahamakan, malayo tayo sa anumang mga bagay sa sanlibutan ito, dapat pumasok ka sa lugar ng Holy Ghost. Yan ang pinaka-place natin. Pero kung hindi ka pumasok dyan, hindi ka naka-umbrella dyan, pwede kang galawin ng diablo. Pwede kang mamatay. Kaya nga sabi ni Moises, Moises, at yung Holy Ghost na yon, kaakibat yung the blood. Diba? Maglagay ka ng dambana, dugo ng pintuan ng yung tahanan. Amen?
Yun po yung pinto, dugo ng pintuan. Yun yung dugo ng kordero na si Jesucristo na hindi tayo mapapahamak. Amen. Doon tayo mapoprotektahan. Makita natin, no? At makita natin ang istorya ng Israel, pinapatigas ang puso ng Israel. Makita nyo? Pinapatigas ang puso ni Paraon. Pagkatapos nun, hindi pa lalabasin ng Israel. Sasabihin ng Israel, hindi ko papayagan na palabasin sila sa Ehipto. At lalong dinagdagan ng trabaho at kuta. Ang sabi ng Paraon, wag niyo lagyan sila ng dayami. Wag niyo silang bigyan ng dayami. Para mahirapan sila sa kanilang trabaho. Amen? Nakita nyo, habang tumatagal, bagamat tayo protektado sa Holy Ghost, pero nahihirapan, nadadamay rin tayo. Amen? Amen. Nadadamay tayo sa ekonomiya. Mahirap ang ating pamumuhay, ang ating pangangailangan. Kaya ang Israel, nagkulang. Sabi ni Paraon, huwag niyong bigyan ng dayami. Paano sila magkahanap buhay? Paano sila gagawa? At mayroon silang kuta na kailangan makatapos ka ng ganito kadaming bloke ng tawag nun? Adobe. Ganon. Para makagawa kayo ng ganon kadami. Ang problema, maraming paano ka makagawa ng kuta kung walang materialis? Tama ba? Ibig sabihin nun, akala mo, protektado tayo. Kasi, yun nga yun. Minsan nalilito tayo sa buhay natin. Kaya nagkakaroon tayo ng doubt. Amen? At pagkakita noon, makita nyo mga kapatid, yung himala ng ginagawa ng ating Panginoon sa Egypt, tandaan nyo. Di ba, pag gumawa ang Diyos ng himala sa Ehipto, yung mga salot, ang sinasalot Ehipto, di ba? Amen. Ngayon, masdan nyo ang inyong sarili. Bagaman hirap tayo sa buhay, pero ang iba, tingnan nyo. Ang iba, nakikita nyo, nagagalaw ng dyablo, namamatay. Ang iba, ano-ano na nangyayari sa buhay. Tama? Nawasak ang kanilang pamilya. Amen? Nagits nyo ako? Amen. Bakit? Kasi nagagalaw sila ng dyablo kasi wala silang proteksyon. Tama? Sabi nga, brother, to stay. Yun yung place natin is negotiate in the Holy Ghost. Kaya makikita natin, litong-lito na, pero hindi tayo susuko. Tingnan mo Israel, akala ko ba, tingnan mo mga murmuring na Israel, akala ko ba, nandito na ang propeta si Moises, pero bakit hirap pa tayo? Mas lalo tayong nahihirapan. Akala ko ba blessing na makakamit tayo ng blessing, mas lalo tayong nahirapan. Amen. Mas mabigat ang hanap buhay natin ngayon. Amen? Amen. Hallelujah. Nandito na yung propeta. Hallelujah. Makita ninyo, nang ilabas sila sa Egypt. Tandaan nyo ha, ang Holy Ghost, pinadala ng amayan dito sa pangalan ni Jesus Christ para yan yung dako na proteksyon. Yan yung gusin natin. Amen? Amen. Yan yung pinadala na lugar. Punta ka ng Malacanang, hindi safety roon. Punta ka ng kampo ng militar, hindi ka safety doon. Walang safety lugar. Kahit pupunta ka sa bukid, hindi safety. Yung mga nakita ka na landslide pa, namatay. Di ba? Napapanood pa ako na, amen, yung mga hayop ay sobrang bangis na ngayon. Hallelujah, nakita nyo. Ibig sabihin, wala nang safety ang lugar ngayon. Kahit naghahanap buhay ka ng matino, patas ng hanap buhay mo. Di ba? Hindi ka nag-agrebyado sa tao. Pinapatay ka pa. Tingnan yung mga estudyante ngayon, malakas, bata pa, grade 11, grade 8, namamaril na. Amen? Amen. Walang safety. Ang safety ngayon ay nandito sa Holy Ghost. Yan yung safety natin. Manatili. Nasaan ang Holy Ghost? Sa salita ng Diyos.
para ka makapanatili sa Holy Ghost, pumasok ka sa salita ng Diyos. Manatili ka sa salita ng Diyos. Now, makita natin na nakita natin mga kapatid na minsan sa buhay natin dito sa sanlibutan ay titingnan natin, akala natin wala ng pag-asa. Di ba? Amen. Mayroon ng akala ko ba, pastor, pag nanampalataya ako sa Diyos ay gagaling ako. Akala ko ba, pastor, wala ng hirap. Katulad ng Israel. Alam nyo ba, nung nilabas ang Israel, lahat ng pagpapala ng sanlibutan, tandaan nyo, sabi ni Brother Branham yan, at sabi sa Bible, nung lumabas ang Israel, lahat ng mga ginto, pilak, o pera, o mamahaling kasuotan, o mamahaling tila, kasi ang tila dati, napakamahal. Yung mamahaling tila ay napakahalaga sa panahon na yon. Ibig sabihin, kinuha, sinamsam ng taga-Israel. Hindi sinamsam, hiningi ng taga-Israel kasi yun ang utos ng Diyos na ibigay sa taga-Israel. Amen. Amen? Kaya ang pagpapala, basta manatili ka. At ang pangako ng ating Panginoon, bago tayo lilisan sa sanglibutan, maranasan nyo ang kaginhawaan sa buhay. Hallelujah. Tandaan nyo mga kapatid. At nakita natin na hindi tayo, sabi ni Brad Branham, gusto kong kunin ang quotation ni Brad Branham. So, sabi niya dito, sabi niya sa If God be with us, then where is all the miracles? 1961. Kung ang Diyos ay sumasa atin nang magkagayon, saan ang lahat ng mga miraculous? Sabi niya dito sa paragraph 32, 1961. The devil can sit a foot on you. Ibig sa Tagalog niyan, ang demonyo ay hindi makakapaglapit sa inyo. To hurt you. Hindi kayo magagalaw. Hindi kayo masasaktan. Until first you get away from God. Hanggat hindi mo na kayo aalis sa Diyos. Magagalaw lamang kayo ng diablo, sabi ni Brother Branham, kung kayo'y lalayo sa Diyos. Amen? Amen. Tama ba sabi ni Prophet Branham? Amen. You must first remember that. Check when anything happen. I-check nyo daw ang bawat pangyayari. See, if you are in the faith, kung kayo'y nasa pananampalataya, or not, or hindi, see that if you right up to please with God, kung kayo'y nasa tamang dako sa Diyos, then remember, the devil can do you no harm. Ang demonyo o kasamaan ay hindi kayo magagalaw. Amen. Amen. Sabi ni Brother Branham, you're in Christ. Hallelujah. Yung Holy Ghost ay si Christ. Yan yung place natin. Amen? Amen. You in Christ. Kayo'y na kay Kristo. Kaya manatili tayo kay Kristo. Di ba? Kaya nga sabi ko, Paul, manatili tayo kay Christ. Huwag tayo lalabas. Sabi ni Brother Branham, sabi niya sa 1962, dedication. You see, sabi niya, hallelujah. You see, he stays in line with the scripture and promise. Sabi niya, siya manatili sa scripture. Anong scripture? Yung Bible. Amen. At sa pangako ng Diyos. Manatili ka kahit anong dating ng pagsubok mo. Manatili ka lang sa pangako ng Diyos. Amen? Amen. Manatili ka sa scripture. Manatili ka sa salita ng Diyos.
at manatili ka sa pangako ng Diyos. Hallelujah. Huwag kang magdesisyon sa sarili mo. Amen. Hintayin mo ang kalooban ng Diyos. Huwag agad-agad. Now, that's what we must always do. Yan daw ang rarapat nating gagawin. To be successful is to stay in line with God's promises. Maging successful ang ating buhay kung tayo nanatili sa linya sa pangako ng ating Panginoon. Nagits nyo ako, mga kapatid? Amen. Hallelujah. No matter how it seems best to go this way or that way, kahit ano daw bagay na akala mo ay napakaganda na iyong lalakaran, amen? Amen. Na akala mo ito'y tama, ito'y maganda, pero sabi niya, hindi yan, mabibigo ka niyan, amen? Na akala mo, ito na yung makukuha ko na ang aking goal. Sabi ni Brother Branham, that's wrong. Mabibigo ka, sabi niya. Sabi niya, stay line with the scripture. Manatili ka sa scripture, manatili ka sa kasulatan ng Biblia. Sabi ni Brother Branham, and Solomon knew that God had promised his father, David, that he would build the temple. Kaya kasi Solomon, ang hiningi niya, yung karunungan, hindi kayamanan. Amen. Kasi yung karunungan, naroon ang kayamanan. Amen? Alam natin, ang karunungan ay si Kristo. Tama? Amen. Amen. Greater than in Solomon. Sino ang higit kay Solomon? Si Jesus. Dahil yung hiningi ni Solomon na karunungan ay si Jesus. Amen? Amen. At yung, ibig sabihin, yung karunungan ni Solomon ay si Jesus. Dahil ang karunungan ng Diyos ay si Jesus. Tama? Amen. Nagits niyo ko? So, dito ang ating karunungan ay si Jesus. Sabi niya rito. Hallelujah. Makita natin. Kasi sabi niya, si Satan ay nananakot yan. Sabi ni Brother Branham, para daw yung bubuyog. Tingnan niyo. Lapit, ano na tayo mga kapatid, para mag-pray na tayo. Sabi ni Brother Branham, sa The First Tale, 1963, paragraph 290, the rider has no arrow for his bow. Tingnan nyo daw yung sa Revelation, mababasa nyo, mayroong nakasakay na sa white horse, pero mayroon siyang bow, pero wala siyang arrow, yung pampana. Amen. Tama ba? Amen. Mayroon siyang bow, pero wala siyang, di ba ang pana, mayroong bala yan? Amen. Walang bala. Parang may baril na parang walang bala. Tama, ganon si Satan. Sabi niya, did you notice? He had bow, but there's nothing said about having any arrows. Pero wala siyang arrow, wala siyang bala. So he must be a bluffer. Ganon lang daw si Satanas, nagbablap lang. Mayroon ka sakit, binablap ka lang ni Satanas. Satanas, binablap mo lang ako. Kanina ka hindi ako makatayo, mahirapan ako. Hallelujah. No? Bakit? Kasi ang plan na nasa isip ko, si andun na lang kaya kung kasi parang nahirapan ako tumayo. Nahirapan ako, gusto ko lang nakahiga ang katawan ko. Bluff lang ni Satan. Amen? Amen. Bakit ako natatakot? Sabi ko kay Sister Berlin, hindi. Ganito lang ang jablo. Nung ba-bluff lang. Sakit, bluff lang yan. Amen? Mananakot lang yan. Para mag-nervyos ka. Yung kawalan, wala na tayong budget, wala na tayong pera. Bluff lang si Satan yan. Amen? Wala siyang power yan. Bakit? Katulad lamang sa isang bubuyog. Ang isang bubuyog o honeybee, pag tumusok na yan, amen, naiiwan na yung sting yan. Amen. Wala na siyang pangtusok. At ang kasunod yan, mamamatay na siya. Amen? Amen. Makita natin, si Satan, ang tinusok na ni Satan sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga si Satan, pamblap na lang sa atin. Amen. Siyempre matatakot ka pa rin pag may bubuyog na nag-aaligid siya. Di ba? Gusto mo nang bugawin. Pero kung alam mo na wala na siyang sting, si Satan wala nang kapangyarihan, wala na siyang bow, pananakot na lang. Ang pananakot ni Satan, hindi yung panlilisik na mata na ang sinasabi natin na may multo, may ganito. Hindi ganun si Satan. Satan is the base. Amen. Beauty, magaling manalita, at magaling mangako. Ganyan si Satan.
Tandaan natin, that is a bluff. Sabi niya, makita natin, wala na siyang pagtatagumpay. Last, makita natin, hindi na siya, wala na siyang kakayanan. Sabi ni Brother Branham, and he goes up there. I can see a little old something stinging around him. Oh my! Death. Ang umiikot lang daw sa kanila, blapper yan, pero kamatayan. Buzzing at him like a bee. As is going yonder to be crucified. Yan, katulad daw ng bee, yung honey bee, di ba? Yung bee na umiikot. Ang sabi niya, as in moving on, the bee of death was going to sting him. Ayan. Tinusok na sa kanya. Sino siya? Si Jesus Christ. Sabi niya, God Himself made place in order to take away sin. Para alisin ang ating kasalanan, nagkatawang tao ang ating Panginoon. Amen? Sabi niya, God the Father and the Spirit could not taste death. Of course, ang Diyos at ang Diyos, ang Ama, ang Espiritu ay hindi nakakaranas ng kamatayan. Of course, He was supernatural. But He had to be made flesh. Kailangan niyang gumawa siya ng katawan. Kasi hindi mamamatay ang Diyos eh. Sabi niya, and there He was dragging the cross on that stinging around Him death. Para yung kamatayan doon na sa krus ng Kalbaryo tapusin. Ano sabi ng Bible? Hindi, namamatay rin naman ng tao. Ang totoong kamatayan, yung katawan mo na yan, tutubusin ng Diyos yan. Sabi sa Korinto. Diba? Sabi diyan, tutubusin ng Diyos na balang araw yan, bubuhayin uli yan. Bubuuhin uli ng Diyos yung mga katawang tinutubos. Sabi niya. But you know what? In 6 bees, you all know them here. You raise a lot of honey in this country. Okay, bigyan ko kayo. Ang bee daw, di ba napakasarap ng honey? Ganyan si Satan. Bibigyan ka ng panlasang napakasarap. Hindi pananakot. Hindi lalagyan ng sungay. Hindi lalagyan ng pangil. Tama ba? Amen. Eh kung si Satan ay pangit, walang tahanan na wawasak. Walang asawa naghihiwalay. Walang nangangalun niya. Tama ba? Amen. Eh bakit? Makita mo. Ginamit ni Sita ng mga magaganda. Ang lalaki dati, manliligaw. Akala nila maganda. Ikaw ang pinakamaganda. Nung nag-asawa na, may anak pamilya na, may mas maganda pala. Sa asawa. Tama ba? Ganon din ang babae. Vice versa. Dati, talagang seryoso ka sa asawa mo. Mayroon nagkakataon na mas nakakita ka na mas higit ng pakiramdam mo, mas higit sa asawa mo. Amen? Amen. Abay, ababa na ng tingin mo sa asawa mo. Ganyan. Kasi pinapalasa ka. Tingnan mo ha. Tingnan mo ang tukso. Sa isang lalaki, nagbibigay yan ng kabaitan, gentleman. Hindi to nagagawa ng asawa. Nagagawa ng asawa ko to, pero ngayon nang mag-asawa na kami, hindi nagagawa. Pero ngayon na mayroong naalalayan, gentleman. Lahat ng pangangailangan ko na ibibigay. Sino bang hindi mahulog ang loob niyan? Ganon si Satan. Unti-unti kang sinisilo. Halika. Ang isang hayop na mabangis at mailag, pakainin mo lang na pakainin yan. Tama ba? Huwag mo lang siyang galawin. Huwag mo lang siyang, basta pakainin mo. Yung lahat ng pangangailangan niya, ibigay mo. Nakits niyo ako? Amen. Ganon kasimple si Satan. Kaya nga maraming mga tahanan nawasak. No? Nakits niyo ako mga kapatid. Kaya hindi nanatili sa kanilang pamilya. Ang iba naman sa bisyo.
Lalo na ngayon, uso na ang drugs. Sabi niya, but you know what? Dito na, and God Himself coming, unfolding Himself out of heaven, was made flesh in the form of man. Took upon Him the form of man and was going yonder to Calvary and anchored the sting of death. Ina-anchor siya ng sting of death. Death stung the Son of God on the way to Calvary. He anchored. Kinuha ng Diyos ang kamatayan para tayo ay mabuhay. Sabi ni Brother Branham. Sabi niya, and death stung the... sabi niya, He anchored, pulled the stinger out of death. And today, death has no sting for the believer. Ang kamatayan ay wala ng bisa sa atin. Wala ng tibo sa atin. Bakit? Tinapos na ng Diyos siya. That is the, sabi niya, and today, death has no sting for the believer. Tayo yung mga nanampalataya, wala nang sting. For we are perfected in Christ Jesus. Hallelujah. There's the blood of Christ. What it does. Kailangan natin yung dugo ni Christ to protect us. Kaya yung Holy Ghost, yan yung dugo ni Christ. Amen? Amen. Kaya nga pala sabi, susuguin ng Ama kasi yan yung Holy Ghost, yan yung si Christ, yan yung blood ni Christ. The sting of death, Paul, sabi niya, si Paul, when he was going to chop his head off, si Paul ay pinugutan ng ulo, and that old big buzzing around him, he said, Death, where is your sting? Pero hindi natakot si Paul, pinugutan ng ulo, si Apostol Paul, si Pedro, pinatuwarik, hindi sila natakot. Bakit? Mamatay man ang kanilang physical na katawan, alam nila na mayroon silang pupuntahan ron at yung katawan na yan, babalikan nila yan. Amen. Sabi niya, oh my, there's God lamb that pulled the stinger out of death. Yun doon yung kamatayan, yung kaluluwa natin talaga. Napaka-importante ng ating kaluluwa. There's the one that was perfect. When the Father said, this is my beloved Son. Amen? Nakita natin na ang kamatayan ay wala ng tibo sa atin. Sting. Bakit? Nasaan ang tibo? Kinuha na ni Christ. Kaya pag ito'y na ang mga believer namatay, ano sabi ng Bible? Tulog lang. Amen. Kaya pag ang isang believer ay namatay, parang mahimbing silang natutulog. Masarap ang kanilang pakaramdam. Nakaranas ba kayo ng natutulog kayo na parang salimuot, parang bangungot? Tama? Yan yung mga makasalanan na ilagay sila sa kalagayan ng yung mga makasalanan. Para silang natutulog na bangungot. na hirap sila. Di ba? Parang tumatakbo ka na kahit anong bilis mo, yung humahabol sa'yo, nandyan pa rin sa likod. Hingal na hingal ka. Gusto mo nang lumipad. Pag lumipad ka naman, nandyan din lumipad sa'yo. Hindi talaga. Di ba? Parang hirap na hirap ka sa ganun. Di ba? Parang salimuot. Tapos, ang lugar parang kadilim. Di ba? Sabi niya, yan yung parang, yan yung mga namamatay na kalagayan na yan. Pero real na lugar yan. The spirit place. Yun yung Hades. Kasi yung namamatay parang kalang akala mo parang panaginip lang. Amen? Amen. Parang kang kaya nga sabi ni Brother Branham, nakita natin na ang sabi ng science, wala man daw silang nakitang langit dyan. Hindi na talaga makikita yung langit. Kasi sabi na, ang sabi ng Bible, invisible yan. Amen? Hindi mo makakita nga sa science yan eh. Yung heaven eh. Hindi mo makikita yan. Invisible place yan. That is the spirit being. Amen? Tayo po'y magsita yung mga kapatid at tayo'y hallelujah. Makita natin na
Praise God. Basta kayo ay tuloy lang sa inyong gawain. Hallelujah. At nakita natin mga kapatid na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos nakikita lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. At lagi lang tayo manalangin. No? At nakikita natin na panalangin natin ang mga dapat ipanalangin. Hallelujah. At tingnan natin yung mga kapatiran ng dahilan. Nakarating. Amen. At hindi na ito yung panahon ngayon, hindi na ito panahon ng tampuhan. Ito na yung panahon na individual na may panindigan tayo sa isa't isa. Amen? Amen. Hindi na tayo panahon na nagsisilipan sa bawat isa. Tayo magsitayo mga kapatid at tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi maging successful ang aming buhay kung hindi ka namin kasama. Lagi kami nabibigo kapag kami lumalabas sa kalooban mo. Ama, naririto kami, O Lord, na ituwid mo kami, itama mo kami sa aming buhay, Lord, upang hindi kami magalaw ng diablo. At hindi kami matakot at mataranta, O Lord. Ikaw na po ang bahala magprotekta sa amin, Lord. Kung kami man ay lumabas, ibalik mo kami, Lord. At kaya ikaw ay isang pastol na may pamalo. Kung maaari, Lord, paluin mo kami upang maibalik lamang kami, O Lord God, sa iyong salita. Marami pong salamat, O Diyos. Dinadalangin ko ang aming kapatid, Lord, ang aming church, Lord. Ikaw na po ang bahala. Sana, Lord, ay maayos na to, mabubunganan ko, Lord God, na ang aming mga gamit ay hindi nababasa, nasisira, Lord God. Sana maayos na ito, Lord God, na magiging komportable na ang aming gawain, Lord God. Sana po ay ikaw po ang bahala, Lord God, sa dakong ito. At ganoon din, Lord, ang mga gagamitin dito, Lord, ikaw na po ang bahala, Lord. Kung sino ang ipapadala mong gagamitin, ikaw na po ang bahala, Lord. Yung may panindigan, Lord God, na may takot sa iyo na may malawak na unawa, ikaw na po, Diyos, ang magbibigay sa aming kapatid, Lord God, na Sister Nabil, Brother Oni, ikaw po magpaunawa sa kanilang pamilya, Lord God, na maging mainit sa iyong mga salita upang maprotektahan ang kanilang pangangailangan, ang kanilang tahanan, at ang kanilang mga anak. O Lord God, sana ay huwag nilang baliwalain ang mga salita na sinasabi ko nito, Lord God, dahil alam namin ang salitang ito siyang nagpoprotekta sa amin, ang banal na that is the Holy Ghost is here in the Word, Lord God, at alam namin ikaw po ang magpoprotekta sa amin. O Diyos, ganun din, Lord God, ng kanyang mga anak, sana ay madala namin sa gawain, ay magkasama-sama silang magpamilya. Ganun din Sister Helen, si Brother Henry, Lord, ano mga pagsubok nila sa buhay ngayon, ano mga kanilang mga pangangailangan, dalahin, o anuman, ikaw po ang nakakita sa mag-asawang ito. At nais namin, Lord God, dinadalangin ko, Lord God, na palambutin mo ang puso ni Brother Henry kung paano pinatigas mo ang puso ni Paraon, at ganoon din kaya mong pihitin, Lord, ang puso na aming kapatid upang maging kasama siya ni Sister Helen at maging maglingkod sila mag-asawa sa iyo na buo, Lord, buong pamilya. At ganoon din, Lord God, ikaw na po ang bahala sa kanila. At ganoon din, Lord God, si Brother Ando, na paalapin mo ang kanyang puso, patatagin mo ang kanyang pananampalataya, na iwas mo siya sa mga tukso, hindi siya madala ng anumang mga bagay na problema, alalahanin, maging matatag siya sa iyong salita, O Diyos. At ganun sa kanyang pamilya, maging example siya, Sister Bina, sana, Lord, bigyan ng kaliwanagan ang kanyang kaisipan, at magbigay ka, Lord, yan ng panaginip sa kanya na upang sila ay maglingkod muli at maging kasama namin, O Lord. At ikaw na po ang bahala sa pamilya ng aming kapatid na si Brother Ando. Ganun din, Lord. At aking kapatid na si Luce, kanyang asawa, ikaw na po ang bahala sa kanyang pamilya, Lord. Nais ko sana, Lord, na madala sila sa iyong gawain tulad nito,
upang maglingkod sila sa iyo, Lord God, habang naghanap buhay sila, kasama ka sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Hindi sa mga barkada, hindi sa kapitbahay, hindi sa alak, hindi sa bisyo, Lord God. Lord, ikaw nawa, Lord God, ang magbigay sa kaliwanagan na maging buo ang kanilang pamilya. Ganon din, Lord God. Ikaw po ang papala kung ano mga aking kapatid, si Sheila, saan man siya, sila Joy, ikaw na pong bahala, Lord, si Joper, Lord, Spanking, o Lord, ikaw na po ang bahala sa mga kapatid ni Sister Hilly, ikaw na po ang bahala, mga anak niya, at mag-exam po ang kanyang anak. Sana, Lord God, dinadalangin ko na makapasa sa board exam. Ako'y nanampalataya, Lord, na makakapasa siya, O Lord God. At ganoon din, Lord, si CJ, O Lord, nakatrabaho na siya. Nawa, maalala ka lagi niya. Kung saan man siya ngayon, ay maalala ka, Panginoon. Hindi ka niya lagi makakalimutan. Habang kasama ka niya, habang nagtatrabaho siya, ipangunahan mo siya, O Lord God. Ganoon din, Lord God, ang lahat ng mga kapitbahay, o ano pa man, Lord God, ikaw na po ang bahala sa kanila. Proteksyonan mo sila, baka man hindi sila kasama namin sa pananampalataya, pero dahil sa amin, Lord, makuproteksyonan sila. Ganun din ang aking mga anak, sila Brother Paul, sila Brother Jim, Sister Burley, ikaw po ang bahala, Lord God, sa paglilingkod namin, buong pamilya, ikaw po ang magsukli, Lord God, lahat ng ito. Maraming po salamat kay Diyos sa gawain namin sa linggo sa mga kabataan. Nawa maging successful ang lahat ng ito, Lord God. Maraming po salamat sa taong palang Kristo Jesus. Amen. Amen. God bless mga kapatid. Hallelujah.